Magandang Lunes ng gabi sa inyong lahat. Nako, may magandang balita. Magandang balita sa mga nagbakasyon magmula ng Biyernes, Sabado, Linggo. Ngayon, Lunes is a holiday. Bukas daw ay walang pasok because of very inclement weather. Bukas. Grabe naman yung pagkakaswerte nyo. Grabe naman pagkakaswerte nyo. Wala kayong pasok, may sweldo kayo. Cute na nga sa'yo. Samantalang kami dito, ulanin, bagyuhin, bahain. Orbido pa rin Hindi pwedeng umabsent. Hindi, absent ako ng Biyernes. Hindi, paalam naman ako. Salamat kay Kuya Poy, ha? Kuya Poy, thank you very much. Si Kuya Poy ang pumalit daw sa atin ng Friday. Dahil meron tayong inasikasong importante na may kinalaman sa pamilya. Siyempre, importante yun. So, anong plano nyo? Bukas walang pasok daw. E di ang mga bata ay nasa bahay, mas magastos yan sa merienda. Anong plano nyo? Anong magandang merienda bukas? Champurado. Kung medyo maulan bukas, yan ang masarap. Champurado. At saka tuyo. Di ba? Champurado. Ay, makapagpaluto nga ng champurado bukas. Samahan niyo po kami. Ito si Brother June Banaag, nag-aanyaya sa inyo. Samahan kami hanggang mamayang alas 10 ng gabi ngayong Lunes sa programang Dr. Love Radio Show. na para lang sa'yo. Siyempre sa unang bahagi ng ating programa nandiyan ang mabuting balita para sa araw na ito upang mapagnilayan natin. Di ba? And then, mamaya, pagkatapos yan, meron po tayong Pest to Pest, hirit ni Dr. Love. At dito po ay mapapanood natin ang ilang mahalagang bahagi sa programang Face to Face Harapan na mapapanood nyo sa Channel 5 Lunes hanggang Biyernes, alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali. Nakapupulutan po natin ang aral. Hindi lang mag-iinit ang ulo natin, pero may aral po tayong mapupulot. And then meron tayong liham kasaysayan, mamaya. So, antabayaran po ninyo yan, ho? Ano ang mga apektado na walang pasok bukas? Tanong natin kay Kuya Jake, ang ating producer. Dahil suspendido na raw po ang mga pasok sa tanggapan ng pamahalaan at paaralan sa mga sumusunod na probinsya dahil sa masamang panahon bukas 26 ng Agosto. So walang pasok sa mga babanggitin nating lugar sa mga eskwelahan, both private and public, sa lahat ng antas and mga tanggapang ng pamahalaan. Narito po, walang pasok bukas, August 26, araw ng Martes, sa lalawigan ng Bulacan, Nueva Ecija, Pampanga, Alaay sa Batangas at sa Cavite. Gayun din sa Metro Manila, Aurora, Quezon, lalawigan ng Rizal, Laguna, Camarines Norte, Camarines Sur, Albay, Sorsogon, Catanduanes, Masbate, Northern Samar, Eastern Samar, at Leyte, at siyempre ang Southern Leyte. Yon. Mga walang pasok po yan sa eskwelahan at sa mga government offices. Suspendido po ang mga klase sa eskwelahan at sa government offices dahilan sa namumuong sama ng panahon bukas, no? Namumuong sama ng panahon na maaaring maka-apekto bukas sa mga nabanggit nating mga lugar. Yun. Ay siya, sige, alas 8:37 na po ang tumpak na oras. Pagbabalik natin, ihatid natin sa inyo ang mabuting balita para sa araw na ito ng Lunes, August 25. Pagkain pang-spiritual. Mga salita ng Diyos na nag-iiwan ng pag-asa, kapanatagan, at kapayapaan. Pagkain pang-spiritual. Hango sa bagong tipan ng banal na aklat. Pagkain pang-spiritual. Narito ang ating pagkain pang-spiritual sa araw na ito ng Lunes, 25 ng buwan ng Agosto, ang mabuting balita
ay matatagpuan natin sa ika-23 kabanata ng Ebanghelyo sangayon kay San Mateo, talata 13 hanggang 22. Kahabag-habag kayo, mga tagapagturo ng kautusan at mga pariseyo, mga mapagkunwari. Hinahadlangan ninyo mga tao upang hindi sila makapasok sa kaharian ng langit. Hindi na nga kayo pumapasok, hinahadlangan pa ninyo ang mga nais pumasok. Kahabag-habag kayo mga tagapagturo ng kautusan at mga pariseyo, mga mapagkunwari. Inuubos ninyo ang kabuhayan ng mga byuda at ang idinadahilan ninyo'y ang pagdarasal ng mahaba. Dahil dito'y lalo pang bibigat ang parusa sa inyo. Kahabag-habag kayo, mga tagapagturo ng kautusan at mga pariseyo, mga mapagkunwari. Nilalakbay ninyo ang karagatan at ginagalugad ang buong daigdig. Makahikayat lamang kayo ng kahit isang hintil sa pananampalatayang Hudyo. Ngunit kapag ito'y nahikayat na, ginagawa ninyo siyang masahol pa at lalong dapat parusahan sa impyerno kaysa sa inyo. Kahabag-habag kayo, mga bulag na takaakay. Itinuturo ninyo na kung gagamitin ninyo man ang templo sa panunumpa, walang halaga ito. Ngunit kung ang gagamitin niya sa panunumpa ay ang ginto ng templo, dapat niyang tuparin ang kanyang sumpa. Mga bulag, mga hangal. Alin ba ang mas mahalaga? Ang ginto o ang templong nagpapabanal sa ginto? Sinasabi rin ninyo na kung gagamitin ninyo man ang dambana sa panunumpa, walang halaga ito. Ngunit kung ang gagamitin niya ay ang handog na nasa dambana, dapat niyang tuparin ang kanyang sumpa. Mga bulag, alin bang mas mahalaga? Ang handog o ang dambana na nagpapabanal sa handog? Kaya nga, kapag nanumpa ang sino man na saksi ang dambana, ginagawa niyang saksi ito at ang lahat ng handog dito. Kapag nanumpa ang sino man na saksi niya ang templo, ginagawa niyang saksi ito at ang Diyos na nasa templo. At kapag nanumpa ang sino man na saksi niya ang langit, ginagawa niyang saksi ang trono ng Diyos at ang Diyos na nakaupo roon. Ito ang mabuting balita ng Panginoon. Pagkain pang-spiritual. Mga salita ng Diyos na nag-iiwan ng pag-asa, kapanatagan at kapayapaan. Pagkain pang-spiritual. Hango sa bagong tipan ng banal na aklat. Pagkain pang-spiritual. Kay tagal ng Alas 8:44 ng gabi ang tupak na oras. Ngayon po ay 25 ng Agosto at nais kong batiin ng happy birthday ang isang kaibigan at isa sa mga pilgrims natin, si Conchita C. Happy birthday! Kung tawagin namin siya, si Concy. Baka nakikinig si Jappy Castro. Jappy, pakisabi naman kay Concy ang pagbati ko ng maligayang kaarawan sa kanya. At sana'y humaba pa ang kanyang buhay. Conchita C. ng Concitron. Maraming salamat sa iyo, Conchita C. 8:45, ito ho ang bahagi ng programa natin na kung saan may mapupulot na naman tayong panibagong aral sa buhay. isang yakap sulit.
Ito po ang Pest to Pest, hirit ni Dr. Love. Ito po ay hango sa programang Face to Face Harapan na sumasa inyo mula Lunes hanggang Biyernes alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali sa TV5. Siyempre ho, ito ay sa panguna ng ating batikang broadcast journalist na si Corina Sanchez Rojas. Palipad hangin. Kasama pa rin po rito ang harapang tagapayo na sina Attorney Lorna Capunan, Dr. Camille Garcia at ang inyong lingkod, Brother June Banaag and Dr. Love ng True FM at True TV. At baka po gusto nyong magpadala ng mensahe sa inyong mapapanood ngayon, maaari kayo magpadala ng mensahe or opinion sa ating pong Facebook page sa Messenger ng ating Facebook page ng Dr. Love o sa ating live stream. Narito po ang episode ngayong gabi na pinamagatang Aray! Aray! Diyos ko, day! Narito. Di isang ina ang magsasalaysay ng kanyang laban sa buhay. Gagawin niya ang lahat para sa anak, kahit pa siya'y nasasaktan na ng sariling kinakasama. So ano siya, battered wife, kumbaga. Sa ating entablado, face-to-face na naghaharap, sa puti ang PWD na ina na sinasaktan umano ng kanyang kinakasama kapag wala siyang maiabot na pera, si Chona. At sa pula, ang inirereklamong kinakasama na umano'y lasenggo at mapanakit pa si Edgar. Sa kanilang pagsasama hanggang kailan kaya dadaing si Chona? Aray, Diyos ko, day! Lagi po yan sa akin si Chona nagkikwento ng mga problema niya, lalo na sa asawa po niya. Pag nalalasing, pinapalayas po siya ng asawa niya, hinahagis yung mga damit niya. Umuutang po sa akin si Edgar ng alak. Tapos kaya po sila nag-aaway dahil ang nagbabayad po si Chona. Kaya hindi po minsan alam ni Chona na kumukuha sa akin ng alak si Edgar. Si Chona ang matiisin na kinakasama. Si Edgar naman ang lasinggerong asawa. Ang resulta, madalas nabubugbog si Chona. Makikita ko po, paglabas ko po, umiinom. Tapos tatanungin ko po, Tay, bakit ka na naman umiinom dyan? Wala, naririnig din ako sa ate Chona mo, maingay. So ano na Chona? Magpapakamartir ka pa rin ba sa mapanakit mong asawa? Chona and Edgar, harapan na! Okay, si Chona, matataguri ang PWD. Kasi ipinanganak ka na, Chona, na wala talaga yung isang mata, ano? Ha? So mula pagkabata. Opo, simula po pagkabata, inborn po. Ilang taong ka na ba? 46 po. 46. Ilang taong ka naman, Edgar? 57 po. 57. Matagal na kayo nagsasama? Tagal na po. Tagal na po. Matagal na ilang taon? 16 years na. 16 years. Ilan ang anak? Dalawa po. Dalawa lang. Ay, mabuti naman. Hindi sumobra doon. Nakapagtapos. Yung meron, hindi pa po, yung meron pa akong grade 7. May grade 7 ka pa? Opo, yung ano ko po, panganay. Ah, ganun. Nagsama kayo ng matagal, pero kailan ka lang nag-anak? Tama ba? Okay, so grade 7, nag-aaral. Ay, naghinto po siya sa ngayon. Bakit? Ano po nahihirapan po kasi ako sa budget ko sa mababao po sa mga anak ko. Kasi Bakit? po, nandito po lagi pinapabaon po sa kanya. Sabi niya sa akin, nag-umpisa po siya nagpasok pero minto po siya kasi nga po yung baon. Nahirapan po ako sa araw-araw po 100, tapos yung punso ko po 70. Saan ko naman po kikitain nyo sa araw-araw, nalilimos na po ako. Hindi naman po ako kumikita araw-araw na malaki. Naku, naglilimos lang. Ilan ang pinapakain mo bale sa bahay? 3. Yung asawa, yung kinakasama mo, tapos 2 anak. Apo. Grade 7 yung isa. Yung isa po, naman, grade ilan taon? Grade 4 po. Grade 4. Nag-aaral yung grade 4. Nag-aaral, tuloy-tuloy po siya. Ay, kawawa naman. Ganun talaga kapag kulang ang budget, isa lang ang napapaaral. Tapos pagka nakatapos, habol na lang yung isa. Pero paano naman mabubuhay? Kung 16 na taon ang panlilimos, yan lang ang ikinabuhay ninyo? Ma'am, hindi ko po kasi kayang maghanap buhay sa isang katulad ko ng PWD.
Tapos hindi ko po pwedeng maiwan pa yung mga anak ko sa kanya dahil pag nawawala po ako, napapabayaan po niya yung mga anak ko. Yung napupunta na lang po siya sa bisyo lagi. Anong Kawawa bisyo? naman po Anong yung anak bisyo ni Edgar? ko. Pag-iinom. Pag-iinom. Walang trabaho. Pangangalakal lang po. So, ang masaklap pa dito, sinasaktan ka pa. Kada nalalasing po siya talaga, lagi po siyang nananakit sa akin. Anong klaseng pananakit ang ginagawa sa'yo? Nanampal lang po siya sa akin, laging mukha po inaano niya sa akin. Ano ang pinakagrabe na ginawa niya? Yung ano po, yung noon pong buntis po ako sa bunso ko. 6 months po ako noon. Nasampi ka po niya ako sa mukha. Tapos parang natadyakan pa po yata niya ako. Tinadyakan pa. Puti So, po niya. gaano katagal na itong pananakit sa'yo? Matagal na po yung unang-una pero nasundan po ito nitong nung 5 lang po, diyan lang po nasundan yun. Natigil na po yung pananakit niya dati, kasi nalaman niya po PWD ako. Naawat po yun dahil nauso na nga po yung PWD ng bawal saktan. Naulit lang po ulit ito ngayon, itong pong 5 lang, Agosto 5 lang po. So, hindi naman araw-araw. Hindi naman po. Pag Hindi naman. tahimik lang po ako, hindi naman po, wala naman pong away na ano. Kaya lang, pag nabubungangaan ko nga po siya, doon po niya ako sinasaktan. Ayun. Pagbubunga nga, lalo kapag lasing. Okay. So, may mga sugat ka daw sa binti? Saan naman galing yung mga sugat mo sa binti? Nung kami pong time na naghihingi po siya sa akin ng pera nitong ng 5 po, dahil ayaw ko nga po ibigay yung perang nasa akin dahil pambaon po ng anak ko. May papakita mo ba? May aangat mo ba yan? Tsaka parang nanginginig siya, no, ate? Kuring natatakot ka ba? Nanlalamig. Oo. Nanlalamig. Para siya nanginginig. Oo, nanginginig ang buong katawan niya. May sakit po yan, ma'am. Ha? May sakit po Anong yan. sakit niya? Hindi ganyan. Nanginginig yung katawan mo? Yun ang tanong namin sa'yo, Edgar. Lasing ka nung hapon ng August 5, natatandaan mo ba na nasaktan mo talaga si Chona? Hindi ko po alam. Naku, Hindi mo alam. tigilan mo ko. Ano yung nag-blackout ka, kuya? Hindi mo maalala? Lasing na lasing ako. Sobrang kalasingan, hindi mo maalala. Kakaiba? Palagi Ano yung ka iniinom mo nun? nakatandaan Ma'am, ako lahat sa bahay, ma'am. Ako naglilinis, ako naglalaba, ako lahat. Pag siya po hindi lasing, pag hindi po siya lasing, Gaano ka ba kadalas uminom? Sa isang linggo, ma'am, 3 araw. Akala ko 3 beses sa isang araw. Sa 200 pesos, ate ko rin sa Kala ko- nakuha ang pang-inom. Kala ko breakfast, lunch Hindi at po, dinner. isama lang po ako. Sa mga kasama mo, nakikiinom ka lang. Kainom lang ako mga kasama ko. 57 ka lang. Ibig sabihin, malakas ka pa. O, hindi ba? Nagpapadyak pa po akong bike. Paano nga naman mangangalakal kung lasing? At saka sino maiiwan sa mga bata kung pareho kayong wala sa bahay? yung sa akin naman po ma'am, pag po umaga, nakapasok na po yung isa ko, papakainin, maaga na po muna ako pupuntang MRT, mga 3:30 na sa MRT na muna ako, didiskarte pa ang pambaon ng punso ko. Pagka nakapasok na po siya, babalik na naman po ulit ako sa MRT para doon naman po sa isa kong anak na papasok na pang 6:30. Bibigyan ko po ng 100, pang umaga na po niya yun, hanggang sa tanghali, kasi hindi na po ako mabukabalik ng tanghali. Mas malakas po kasi yung kita sa tanghali, mga umuuwing tao. Pagkatapos ko po, balik na naman po ulit ako ng alas 3 sa bahay. O so po pwede. Yun ang sinasabi mo. Kung ayusin lang natin at meron kang establing pinagkakakitaan, pwede. Oo, schedule. So, ang kailangan yata dito, Edgar, maghanap buhay ka araw-araw. Tama ba, Chona? Opo, alas 3 ng madaling araw, maalis na. Oo nga, pero kung hindi ka lasing, paano ka gigising ng alas 3 kung lasing ka kinagabihan? Alas 3 po. Ha? Alas 3. 3 beses lang po ako nagiinom sa isang linggo. Wag na. Gawin mo na lang isang beses yan. Kasi pag ikaw ay lasing, nawawala ka sa sarili mo, nananakit ka. Nasasaktan din ba niya ang mga anak mo? Hindi po. Hindi Pinaka ko lang naman. po talaga. Sana yung buhay ng mga anak ninyo mas gumanda kaysa buhay nyo. Dapat yun ang inyong target. Yun po talaga. Di ba? Sabi ng mga researcher natin, nakikita ka daw nakahandusay sa bangketa. Tapos, lasing nung gabi, kinaumagahan, maglalasing ulit. Ala! Kaya kinagabihan, lasing ulit. Paano ba yun? Palagay ko may sasanga pa dito eh. Siya raw ang laging taga-awat ng gulo at madalas siya rin ang sumasalo ng sapak at sipa.
Tawagin na natin ang kaibigan ni Chona. Weng, humarap ka na. Sobra ka na ah. Yun na lang sinasaktan mo si Chona. Ako na lang lagi. Tama na naman. Bakit? Ano ba ang nangyayari, Weng? Tuwing na lang po mag-aaway sila. Ako na lang po yung laging sumasalo sa kanilang dalawa. Bakit kapitbahay ka? Opo. Okay. Simula po nung magkakasama po kami ng ilang years na po. Ako na lang po lagi yung nagtatanggol sa kanya pag sinasaktan siya ni Edgar. Akala ko ba minsan lang nangyayari yung pananakit, Chona? Yun nga po, pag siya nag-uumpisa malasing. Sunod na po niya, nabubugbog. Pag wala po siya nakukuha ang pera sa akin. Oo. Lagi po niya ako sasabi ka sa mukha. Pag hindi ko na po makaya yung pamumugo niya, sinisigawan ko na po si Wena. Dahil baka po, sobra yung pahinipa po niya sa akin eh. Sinisigawan ko na po si Wena para po tulungan niya ako. Naku, kung hindi naman kayo kasal, ba't ba hindi mo na lang iwanan? Tama. Oo. Lalo na kung matagal na nangyayari. Po yan, ma'am. Pag nagawa ng isang beses, ate, paulit-ulit yan. Maturo ka. Pinapayo ko lagi sa kanya noon pa. Na ano? Na hindi mo na pala kaya yung pananakit na asawa mo. Bakit hindi mo iwanan? Dahil daw po sa mga anak niya. Hindi ko po kaya May anak magawa po yun daw dahil po kasi sila. yung bunso ko pong anak, pag ginawa ko na po yung hiwalayin ko ng tatay niya. Iniiyakan na po niya yung papa niya, hindi ko na po magawang iwan. Nag-iiyak po siya. Hindi daw po- Mahal niya ang papa niya. Hindi daw po Mahirap niya nga kaya naman yun. maghiwalay kaming dalawa. Nako. Oo. Mahirap yon. So, Awa ka Weng, sarili madalas mo. ba nangyayari yung pananakit? Pag oras po siya, nalalasing po siya. Sunod-sunod Ganyan po lagi. Lagi na lang po siyang sinasaktan si Chona pag nalalasing. Ate Weng, Eh, sa akin naman po laging tumatakbo to, umiiyak sa harapan ko. Ate Weng, sabi nga ni Kuya Edgar na 3 beses daw siya sa isang linggo na nakakainom. 3 beses din po siya sa isang linggo nagiging violente. Opo, ganun po. Tsaka hindi to usapan ng frequency, Ryle. Kahit nga isang beses Kahit isang lang beses lang dapat. Ito pa ulit-ulit at saka may kapansanan yung tao. Pwede kang makulong dyan, totoo. Ay, muntik na! Alam mo, 8 years ago, na-blatter na yan dito sa ating mesa ng ebidensya, Ryle. Ayan, yung blatter. Na-blatter na po yan, ano? Kasi sinaktan ni Edgar si Chona kahit nung siya ay nagdadalang tao. Yun. Ay, Abuso okay, na iba pa yan. ito. Nakulong na po Pero ako, ma'am. na-blatter na yan. Nakulong po ako niyan. Po yan. Nung hindi ko na po natiis yung sarili ko, pumunta na po Ito lang yung kamakailan lang. Yan na po yung ni-blatter ko na po siya. Hindi ba maintindihan po ng mga anak ninyo kung gaano kalala yung sitwasyon? Hindi niyo po maipaliwanag. Panganay ko po, naintindihan po ng panganay ko, pero yung bunso po, doon po ako nahihirapan sa kanya. O, grade 7 na kasi. Na, sabi niya, ma, kung mawawala si Papa, hindi ko kaya. Gusto ko, buo tayo tuwing matutulog. Saan po yan, ma'am? Bangas naman ang Pag mukha mo. Sobrang pa ako nagalit, pinapalayas ko po yan sa bahay kasi sobra na po yung pananakit niya sa akin eh. Minsan po isang beses, natulog po yan sa labas. Sobra pong iyak sa akin yung bunso. Eh, hindi po na siya natutulog talaga hanggat wala yung papa niya eh. Kawawa naman. Kaya hindi ko po talaga makayang iwan siya eh. Kaya nga, tsaka pag naririnig ng mga bata nag-aaway kayo, masama yan sa kanilang isip. Oo. Masipag at karapat-dapat lang magpahinga ang best friend niya. Pero imbes na unawain, binubungangaan pa raw ng sariling kinakasama. Balong, humarap ka na. Yes. Kuya Balong, magandang araw. Mukhang si Kuya Balong, kayo po ba ang kainuman? Kayo madalas ang kainuman? Hindi po. Okay. Eh, Pupunta lang po sa akin yan pag minumuro niya, pinapagalitan niya si Edgar lagi. Kahit, lagi po si Edgar, pagod na po siya. Pagod na siya, naglalaro pa siya sa bahay nila. Tapos, Sandali, may tanong ako. Sandali. Lasing ka ba ngayon, kuya? Hindi pa bumababa yung gin. Di ba bumababa yung amatch eh? Okay lang, kuya. Pwede mag-question. Tanong. Ito, maliwanag na tanong. Pagdating ba ni Kuya Edgar, ang salubong agad bunganga? Opo. O meron munang nangyayari bago magsalita si Ate Chona? Wala Yung po. totoo ah. Wala po. Kasi nangangalakal po yan, alas 10 ng madaling araw. Tapos pagdating sa bahay nila, maglalabas siya. Mag-iigib ng tubig. Minsan naman, pupunta sa akin.
Susumbungan, minumura daw siya. Oh, ito lang ganun ha. Siguro yung sinubukan ko intindihin. Ganun talaga eh. Sobrang hirap. Eh, pag tuwing lumalabas daw, iigibig ng tubig, mamaya-maya, pinumura na daw. Kaawayin, binubunganga na daw. Baka May naman ginagawa kasi naman hinihingan mo din ng pera, pagod din yung tao, maghapong nasa kalsada, humihingi ng pera. Sinong hindi magbubunga nga? Hirap na hirap siya. Tignan mo yung tsura, nanginginig pa. Bakit nga ba maraming tao ang nahuhulog sa bisyo kahit alam nilang makakasama ito sa pamilya? Tingin mo? Kasi ate ko rin ayaw nilang gamitin yung utak, yung common sense. Merong sense pero hindi na common. Ito sisisihin natin si Edgar. Bakit ka nananakit, Edgar? Kaya lang siya nananakit dahil nakainom. So sino may kasalanan? Si Edgar. Edgar, tumingin ka rito. Tapatin mo ko. Proud ka ba sa ginagawa mo? Hindi po. Talaga? Bakit inuulit-ulit mo? Pagka ano lang ako, may problema. Ano? Pag may problema lang. Ay, hindi tayo mawawala ng problema, kuya. Oo. 56 na taon ang asawa ko, kinakasama ko, kasal kami. Ni hindi nadapuan ang kamay ko sa muka. Marami kaming problema araw-araw, kuneho ka. Hindi katwiran yan. Kayo mga babae, pangarap ba ninyo, kayo? Bakit? Bakit? Doktor lang. Pangarap ba ninyo na makatagpo ng lalaking makakasama nyo na sasampalin ng pagmumukha nyo? Ayaw! Ayaw! Walang katwiran, Edgar. Walang katwiran para saktan natin ang babae. Ipinagkatiwala ng Diyos ang tinamaan ng kulog na yan sa'yo para mahalin at paglingkuran mo, kambing ka. Hindi para saktan. Lagot ko. Ate ko rin, sa'yo na. Maraming salamat, Dr. Love. Ayan. Sa pool! Sa pool na naman. Ang inyong nadinig na awitin ay buhat po sa The Carpenters. They long to be close to you at 14 after 9. Tayo po ay nasa pangalawang bahagi na ng programang Dr. Love Radio Show. Kasama niyo po si Brother June Banaag. Batiin lang natin ng advance happy birthday si dating Governor ng Rizal, si Governor Casimiro Ito Inares ng Rizal. Happy birthday! Advance happy birthday po sa inyo. Ang pagbati, buhat po kay Engineer Mercy Santos ng Pasig City. Magandang gabi at again, ang pagbati natin ng maligayang kaarawan. Advance happy birthday kay Governor Ito Casimiro Ito Inares ng Rizal. Happy birthday po sa inyo. Narito ang reaksyon ng ating mga listeners sa ating Pest to Pest. Hirit ni Dr. Love, si Jacqueline Quinto. Sabi niya, nako, kunyari lang yan. Hindi alam. Hirap na nga kayo sa buhay, maglalasing ka pa. PWD na nga yung kinakasama mo, nananakit ka pa. Dapat dyan, iwanan na. Walang kwentang tatay. Pag ganyan. Can you imagine, 2 anak, ilang taon na sila nagsasama, hindi pinakasalan ng tinamaan ng kulog na babae. Kinabit-kabit lang yung babae. Kasi pumapayag naman. Pumapayag naman kasi yung babae. Naanak na siya 2 beses. Nagugulpi pa. Ayaw pang iwanan yung tinamaan ng kulog na kambing na yun. Ano makikita mo dyan sa lalaking yan? Ano malaki dyan? Ulo? Kakainis no? Kabayo kayo talaga. Maria Carmina, hindi ko maintindihan yung kapag may problema, ba't naglalasing? Ang tingin ko, ganyan ginagawa ni lalaki. Kaya palagi siyang lasing para makalimot sa problema. Kaso kung araw-araw, tapos hirap na sa buhay, huwag naman ganun. Para makalimot sa problema, maglalasing ka? Mahiya ka sa balat mo! Mahiya ka sa balat mo. Kontraktor ka ba? Ilan ang kotse mo? Meron ka naman 100 kotse. 40 kotse. Di ba? Ka naman to. Alam mo, napanood ko yung interview ni Julius Babaw dito sa mag-asawa. Aba,
kababayan ko pala, taga-Pasig pala itong dalawang kunayon to. Ano? At yung si Kuya Curly pala ay taong simbahan. Pinag-aral pa ng mga pare. Laman ng simbahan. At yung babae, graduate sa Colegio del Buen Consejo ng mga madre ang nagtuturo, nagpapatakbo. At may pangarap daw na magmadre itong babae. Yung lalaki naman, may pangarap magpare. Ay, mga kuneho, kayo, tantaran niyo panluloko niyo sa akin, ha? Kunyari, mga makadiyos. Tingnan mo yung bahay, puro pungsoy. Parang pungsoy yung bahay, mga naghahanap ng swerte. Ay, kung kayo kay Kristo at kasama niyo si Kristo, andun lahat ng swerte. Hindi niyo kailangan ng pungsoy. Ang wish na to. Ewan ko sa inyo, bahala kayo sa buhay niyo, matatanda na kayo. Jenny Magno, nakakainis siyang ginagawa ng dalawang yan. Pero ang talagang kawawa dyan, yung mga anak nila. Si Anthony Lanzabellion ng Sampaloc, Manila, ay nag-text po, sabi niya, nakalulungkot po ang sitwasyon ng mag-asawa. Kay Mang Edgar, wala po talaga kayo sa ayos. Ang babae, minamahal po, hindi po inaabuso at pinipisikal. Kay Aling Chona, hindi po ninyo deserve, hindi nyo deserve ang saktan ka ng kambing na asawa mo. Una, hindi mo naman asawa yan. Binuntis ka lang yan. Pawalan mo yan, iwanan mo yung kambing na yan. Hamon na mamaho na yan. Hay, Analinda Cortez, totoo po na kung minsan mabigat ang mga pagsubok sa buhay, pero sana maisip nating may Diyos na laging handang makinig at umalalay sa atin. Ang paglalasing ay panandalian lamang po, pero ang tunay na kaginhawahan ay makikita sa pananampalataya at panalangin. Mahirap po talaga ang buhay, pero sa Diyos po tayo kumapit. Ayun nga wala nang ang pera. Hirap na nga ang buhay, pero merong panlasing. Di ba? Walang lohika Talaga naman, oo. Sabi nga ni Angelita Banataw ng Pateros, Metro Manila, sabi niya, magandang gabi po, Brother June. Happy Monday po. Kita mo? Kita mo sabi niya, Happy Monday daw. At si Roberto Ignacio ay bumabate sa kanyang Taiwanese na fashion designer na si Lician Ko. Sana all. Yun, siyempre. Alan A. Hungko, magandang gabi sa inyo. Marvin Riabad, listening while resting at nagpapagaling dahil sa sipon. Check po ng attendance from North Caloocan. Engineer Mercy Santos ng Pasig City, buwabati ng Blessed Monday evening. Chato Sakluti, kaibigan, magandang gabi sa iyo. Si Belen Vertudazo ng Paranaque, magandang gabi po. Shout out tayo kay Severson Joseph Caicedo, Sherry Picho ng Seattle, Washington, Julieta Sugitan ng Macau, Anita Malabag Ahilyon, buwabati ng magandang gabi at pakibati po ang aking mga kaibigan na kasalukuyan nakikinig at nanonood po sa inyo, sina Rosabelia, Medi Daisy Robles, Charito Rimas at Juliet Cruz ng Taytay, Rizal. Magandang gabi sa inyong lahat. Anthony Lanzabellion ng Sampaloc, Manila, Marife Vito Melano, Susan Reyes Montinola ng San Pedro, Laguna, Jobert Dacera Tripoli ng Baybay City, Leyte. Dr. Love, wow, gwapo ng buhok niyo po. Ganda po, polo mo, bagay po sa iyo, Brother June. Sana all. Natatandaan ko na nang hingi po kayo ng address ko, ito po, yan, okay. Sa Cagayan de Oro City. Hindi ko na binasa sa radyo at baka maraming makipag-penpal sa iyo. Lori Feria Flores ng Pasay, Yeklo Pena ng San Pedro, Laguna, Evelyn Fortunado ng Real, Quezon, Margarita Guevara at Arnie Darasin. Buwabati po ng magandang gabi. Batiin natin si Riza Templadong Parang Kape ng San Pedro, Laguna, si Abraham Husi ng Barangay Katwiran 1, Baco, Oriental, Mindoro. Magandang gabi. And ang ating mga kaibigan, sina
Amadeo Giorgio Gonzalez and Mami Lorleen Gonzalez ng Metro Davao, Marivi Viola, Elizabeth Villa Gonzalo, at Myra Bulisay Lee, Zenny Dayang Hirang, and Riza Templadong Parang Kape na nakatutok na po sa ating programa. Oras natin, alas 9:35 ng gabi. Kayo po ay nakikinig sa palatuntunang Dr. Love Radio Show. Kasama niyo si Brother June Banag hanggang alas 10 ng gabi. At ang programang ito ay sumasa inyo mula Lunes hanggang Biyernes, alas 8:30 hanggang alas 10 dito po sa 105.9 True FM. Kung sakaling meron kayong problema at gusto po ninyong tumawag sa ating programa, para mapag-usapan natin, maaari kayong tumawag sa ating mga hotline sa 8689-3289 at 8689-3290. Tunghayan natin ngayon ang liham kasaysayan padala ni Abigail ng Camarines Sur. Dear Dr. Love, how do you keep the love alive? Ito po ang tanong ko nang marami akong nababasa at nalalaman about couples who called it quits after years of marriage. Call me Abigail, 37 years old. I'm 15 years married, and I have 2 kids, 14 years old and 8 years old daughter. To be honest, I'm happily married, and I'm proud to say that I have a wonderful family. Hindi man kami perfecto, pero masasabi kong ginagawa naming lahat mag-asawa para mapanatili ang kasiyahan sa aming pamilya. Nababahala lang po ko sa ilang mga kakilala kong matagal ng kasal at meron na ring mga anak, but they failed to keep their marriage. Nababahala rin po ako sa ilang mga nababasa kong matagal nang in a relationship pero nauuwi pa rin sila sa paghiwalay. Aminin ko, may mga pagkakataon na naiinis ako sa mister ko at dumaraan kami sa matitinding pagsubok. May times na gusto ko na rin sumuko but I chose not to. Dr. Love, ayokong dumating sa point na matulad ako sa mga kakilala at nababasa ko balang araw. Gusto ko pa rin manatili sa mister at sa binuo naming pamilya sa kabila ng mga pagsubok sa buhay. Kaya nga po na itatanong ko sa inyo, how do you keep the love alive, Dr. Love? Sumasa inyo, Abigail ng Camarines Sur. Itatanong din po ba ninyo yung mga katanungan ni Abigail? Ang dami na nagtatanong sa akin, Brother John, meron bang, bakit hindi namin ma-perfect yung aming pagsasama? May mga pagkakataon na nagkakabangayan din kami mag-asawa. Ewan ko po sa inyo. Ang pagkakaalam ko, wala ho talagang perfect relationship. Walang pagsasama ng mag-asawa na perfecto. Dahil po, hindi tayo perfecto. Sabi ng iba, bakit nagpakasal pa kung maghiwalay? No, sana hindi na lang nagpakasal. Ayon. Kung wala pong halaga sa inyo kung anong kasal, di wag na kayong magpakasal. Di ba? Kasi mahalaga lamang ang kasal sa mga tao na nagpapahalaga sa kasal. Ano ang kasal? I'm speaking of the sacramental wedding. When we say sacramental wedding, ito yung sa simbahan ikinakasal. Ano ang kasal sa simbahan? Ito ay kasal, kasunduan at pagsumpa ng dalawang nagmamahalan sa harap ng Diyos, sa harap ng altar, sa harap ng bayan, na sila ay magmamahalan at tatanggapin ang bawat isa kasama ang mga kahinaan at lakas ng bawat isa. Mamahalin, paglilingkuran, pagtitiwalaan ang kanyang pinakakasalan.
ibinibigay ang kanyang pangalan ng lalaki sa kanyang asawa at ipinagkakatiwala ang anumang kayamanan na maipupundar sa kanyang asawa para sa pamilya. Ito ay ginagawa sa harap ng Diyos, sumusumpa sa harap ng Diyos, being witnessed by the priest. Hindi po ang pari ang nagkakasal. Ang pari po ay witness lamang sa inyo. Ang nagkakasal ay ang kayong dalawa, kasunduan nyo sa harap ng Diyos. Kasama ng inyong mga ninong at ninang na mga sponsors na nagwi-witness. That is the sacramental wedding. So mahalaga na naniniwala kayo sa Diyos at inilalagay niyo ang Diyos sa gitna ng inyong pagsasama. What is a civil wedding? A civil wedding ay pagkakasundo po ninyo na kayo'y pipirma sa isang marriage contract. Iwi-witness naman ng isang alkalde o ng isang judge o ng mayor ng isang lungsod o munisipalidad dahil meron siyang karapatan na magkasal. Gayun din, susumpa kayo na magmamahalan at paglilingkuran ng isa't isa. Pero ito ba ay garantiya na ang kasal ay magiging maganda? Hindi po. Kahit nariyan ang Diyos, kahit meron kayong pinirmahan sa simbahan at sa harap ng mayor na kasunduan na kayo kasal, papel lang po yun. Pwede nyo sunugin, pwede nyo itapon, papel lang yun. Hindi po mahalaga ang papel na yan. Ang papel na yan ay mahalaga kung meron kayong i-claim na benepisyo buhat sa social security system, sa pensyon. Pero hindi mahalaga yan. Ang mahalaga po ay yung pagkilala nyo doon sa inyong kasunduan sa pagsumpa ninyo na kayo ay magmamahalan. Kahit po ilagay natin ang Diyos sa gitna ng pagsasama natin, ang Diyos ay nandiyan para gabayan tayo at bigyan ng mga biyaya. Subalit ang tao, tayo pa rin ang mga mag-asawa, ang major player sa isang relasyon. Tayo pa rin ang mag-a-adjust. And I'm telling you, mga una, dalawa, 3 buwan, 4 na buwan na pagsasama ng bagong kasal, napaka-perfect kasi ang haba pa ng pasensya natin. Wala ka pang nakikitang pangit. Pangit na ugali, kapangitan sa kanyang pagkatao, kapangitang pisikal, wala pa tayo nakikita. Bulag pa tayo sa pag-ibig. After 3 or 4 months, magsisimula na yan na makita mo ang sama ng ugali ng napakasalan mo. Ang dati mong nobyo o nobya. May peklat sa binti. May arthritis. May whatever. Di ba? Hindi pala makinis ang mukha niya. Mas maraming foundation lang palang inilalagay sa mukha pag nagme-makeup. Things like this. Balahura, hindi marunong maghugas ng pinggan, hindi marunong magluto, you know, hindi marunong magbaba ng toilet seat. Hindi marunong mag-cover ng toilet bowl. Nakakainis, ano? Yan ay nangyayari, no? Dahil hindi po tayo perfecto. And so I tell you, being married for more than 50 years, 56 or 57 years na mag-asawa, hindi na po ganong kainit ang aming pagmamahalan kagaya nung bagong kasal kami. The very demonstrative. Hindi na ho. Paano pa iinit? Wala na kaming sex. Di ba? Mukha na lang ang matigas kay Brother June. Yeah, baby! Yeah, baby! Kain ng kain, ha? Masarap ang ulam natin. Kain ng kain, ha? Masarap ang ulam natin. Di ba? So, para na lang kami magkapatid, magkaibigan. More than that. Dahil mag-asawa kami at may mga anak. Pero nagkakainisan pa rin.
Bakit? Kasi magkaibang tao po tayo. At diyan papasok ang tunay na pagmamahal. Your willingness to forgive, tell it to my wife. Your willingness to forgive the sins your husband has committed against you. Di ba? Or kalimutan, palampasin na lamang yung mga maliliit na bagay na pwede naman nating palampasin. Nakakainis man, humingan na lang ng malalim. After all, kayong dalawa ang nagmahalan at walang nagturo sa inyo. Hindi kayo pinilit. Kayo pa rin ang nagmahalan. May mga idiosyncrasies ang bawat isa sa atin. Kaibigan, husband, huwag kang masyadong perfectionist. Huwag kang masyadong perfectionist. Kasi, hindi mo makikita ang perfecto ang asawa mo. Kasi ikaw, hindi ka rin perfecto. May amoy din ang kilikili mo pag pinagpawisan ka at tinitiis yan ng asawa mo. So, meron tayong mga idiosyncrasies, meron tayong mga flaws. At ito'y tinitiis din ng asawa natin para lamang ipakita sa atin na mahal tayo. Kita nyo, sa tagal ng panahon ng pagsasama, nandyan pa rin si Mrs. Nag-aahin pa rin ang pagkain natin. Gumagawa ng kape sa umaga. Ipinagluluto tayo ng breakfast. Hindi pa ba sapat yun para makita mong mahal ka niya? At dahil mahal ka niya, tungkulin mong ibalik sa kanya ang pagmamahal. Huwag kayong pumaris sa mga naging panauhin natin sa face-to-face. Hindi na nga pinakasalan ni Edgar ang kanyang ka-live-in, inanakan ng dalawa, basag na nga ang mukha ng kanyang ka-live-in, ginugulpipan niya. Hindi ito ang pag-ibig na inaasahan ng Diyos para sa atin. Sana'y natulungan ka ng palatuntunan ito. As always, Dr. Love.